Hi guys, welcome again sa Makoy's Paradise. So, ngayong araw ay ito po yung eksaktong ika-4 na buwan mula nung umpisahan namin itong maliit na farm na ito. So, kung maalala nyo ay naglagay kami dito ng 5 klase ng hayop. Ito po yung ating mga native na baboy, yung ating pato, mga manok, kambing at tupa. So ngayon ay nasa stage na po tayo ng pagpaparami ng ating mga alaga. So kung titignan nyo po itong ating isang baboy na lagi po nating nababanggit, ito po ay buntis na, bali by next month or this October ay manganganak na po ito. And then yung kasama nito dating lalaki ay hinalo na natin dito sa kabila. So siya po ang gagawin nating bulugan para dito sa dalawang inahin natin. Tapos itong isa ay nire-reserve natin, pinapataba lang natin. So hindi pa po natin alam kung ano ang magiging kakahinatnan nito. Pero sa ngayon ay dito lang muna siya. So dito po sa ating mga baboy ay wala pa po tayong naidadagdag o hindi pa sila nanganganak. Pero maganda pa rin po yung pag-aalaga natin sa kanila. Dahil nga kahit na matagal ay hindi naman ganon kagastos. So kung mapapansin nyo dito sa kanilang pakainan ay itong mga tira-tirang gulay at saka yung mga puno ng saging, dahon ng saging, tapos yung madre de agua, azola, yun po yung mga pinapakain namin dito. And then syempre bumibili kami ng darak para yung sa time na marami tayong ginagawa at hindi natin maharap na kumuha ng mga pagkain nila. So yun po ang pinapakain natin. Then mapunta naman po tayo dito sa ating mga pato. So marami na rin po yung, ito po yung isa sa mabilis na dumami sa atin, yung pato. Pero may mga manok nitong nahalo, ito yung mga may sipon. So dito ko sila hinalo para hindi naman mahawa yung mga nasa labas. So ito pong mga pato natin ay meron na naman tayong 19 heads. So na mga maliliit na pato. Bali nag-start po tayo sa pato ay 4 na pato lamang, isang barako at 3 inahin. So ngayon po ay napakarami na po nila. Hindi. Tapos tingnan natin ngayon yung mga naunang anak, tapos yung mga pinakaunang pato natin. So bali ito na po yung ating mga pato noon. Kasama dyan yung mga naunang anak. So mayroon na po dito sa labas na 16 heads po ng pato. So nag-start lang po tayo dyan sa 4. Bali 18 po sila. Kinatay na namin yung 2 para matikman naman natin kung masarap ba yung naproproduce nating karne ng pato. So bali ayan po yung naging pagpaparami namin sa nakalipas na 4 na buwan dito sa ating mga pato. Bali puntahan naman natin itong mga native na manok. So sa native na manok po natin ay talagang sobrang bilis po na dumami. Bali nakapagbenta na tayo. Tapos nandito pa po yung iba. So ito po yung ating mga alaga. Bali pinakawalan na natin sila lahat. So ito pong ranging area na natin to ay bali yung mga breeders natin na pure native ay pinakawalan na rin natin dahil nga ang plano natin dito ay ayusin itong nila pabahay. So dudugtungan siguro natin dito sa part na to at lalagyan natin ng cover para sa pinaghahandaan nating project na yun po ay yung ating mga paitloging heritage chickens. So dito po ay napakaraming itlog dito sa aming mga paitlogan ng manok. So ayan po, nakikita nyo halos itong 5 paitlogan ay napakarami pong itlog. May naglilimlim na rin. So napakabilis po ang pagdami ng ating mga native na manok. Napunta natin sa labas at subukan natin silang tawagin. Dahil kanina kasi nagpakain na tayo. So ito na po yung iba. So ayan, datingan na po sila. Yan na po yung ating mga alagang native na manok. So napakabilis po nilang dumami.
Pero January tayo nag-start ng breeding dito. Kasama na yung ating mga nabenta. At ito na po yung mga nahuling palabas natin. So yung iba, hindi lumalabas ng kulungan. Dahil nga po sa kahapon lang natin sila pinakawalan. Bali, hindi pa sila nasanay dito sa labas. Pero masasanay din yan. Tapos yung pinakain pala natin kanina ay itong pagpag, yung puting maliliit na bigas. So hindi pa sanay yung iba pero masasanay din sila. So, kung titignan nyo po ay napakabilis dumami ng ating mga alagang manok. So yan po yung pinaka-alpha nila dito, yung Black Astrolorp. So ayan. Ayan po yung isang nawawala dun sa ating 5 Black Astrolorp, dito po natin nilagay. So dito naman po sa ating alagang kambing, so ito po sila. Kakatapos lang din natin silang pakainin. Bali, kumuha tayo kanina ng napier at yun po yung pinakain natin. Nag-start po kami dito sa 5 heads. Tapos nadagdagan ng 2 itong itim yung binili natin. Ngayon po ay 10 na sila, nakapagpanak na tayo ng 3. Bali, ito po yung natin kanina. Yung pinakain nating napier. So talagang gustong gusto po nila. Bali, ito po pumayat dahil nagpapasuso, nagpapagatas. Ito po yung anak niya. So 1 buwan pa lang, napakalaki. And then dito sa farm ay may bago. May naliligaw yata na isang pabo. So hindi po sa atin yan. May naliligaw pong pabo dito mga ka-agri. So pag hinanap ng may-ari ay ibigay natin, kawawa naman. Mahirap pong mag-alaga. Sa ngayon, puntaan natin tong kulungan ng ating mga kambing at tupa. So meron din pala tayo dito inalaga ang mga panabong na manok. Mga Hatch Gray. Yan, mga Hatch Gray po yan. Tapos ito, Boston Roundhead. Mga maliliit pa po sila. May 2 pa po doon sa breeding area natin. So ito po yung kulungan ng ating kambing. Napaka dumi kasi wala pang linis. Bali, Wednesday po ang schedule natin, tsaka Saturday sa paglilinis. So ito naman pong mga tupa natin. Nag-start po tayo sa 4. So hanggang ngayon 4 pa rin sila, hindi pa tayo nakapag-paanak. Pero antayin lang natin at tayo makakapagparami rin. So ayun po yung namin sa 4 na buwan. So mapapansin natin nakakapagparami naman tayo. Marami tayong nagawang mga kulungan, marami tayong naidagdag. At ngayon nagdadagdag tayo ng mga tanim, mga napier, Madre de Agua, kamote, azola. Dadagdagan din natin yung azola natin. Kaya para sa susunod na taon ay handa tayo sa susunod na tag-ulan. So napakaganda pong magparami sa ganitong klaseng lugar. Maluwag. Kaya next year siguro, hopefully, ay lalo pang may improve at gaganda itong farm natin.